Ganang mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay mabasahin natin ang Ikalawang Hari, Kabanata 12. Ang pamagat na ibinigay ko ngayong araw na ito ay ano man ang mangyari, humawak tayo sa ating Panginoon na nagligtas sa atin. Ano mang sitwasyon na meron ka ngayon, humawak tayo sa ating Panginoon hanggang sa huli, hanggang sa wakas. At maniwala na ililigtas niya tayo. Marami tayong kakaharapin na kahirapan. Maraming bagay na nasa isip natin. May mga tao tayong makakasalamuhan na hindi dapat pagkatiwalaan. At may mga hindi pagkakaunawaan. Ngunit panghawakan natin ang ating Diyos na nagligtas sa atin. Humawak tayo sa ating Diyos. Maraming hindi pagkakaunawaan. May dalawang bahagi ng kwento o maraming bahagi ang kwento at may kaisipan ka na hindi mo alam kung saan ka pupunta. May mga bagay na hindi mo alam kung paano paano harapin ito pero kailangan mong gumawa ng desisyon. Kailangan mong magkaroon ng isang invariable, lalong-lalo na ang ugali mo sa pagharap sa ating Panginoon. Sa araw na ito, tatalakayin natin si Haring Joash. Si Joash ay isang espesyal na hari. Dahil siya lamang ang naligtas, ang natira sa pagharap ng mga kaaway sa lahat ng mga masasamang plano upang wasakin ang kanilang pamilya. Si Ahaziah ay ang kanyang ama. Si Ahaziah, ang kanyang kapatid na lalaki, ay lahat sila ay pinatay. Ang pangako ng Panginoon sa sambayan ni David ay si Joash lang ang natira. Ito ay ang huling hakbang. Siya ay naligtas. So, ang hari na ito ay maraming dakilang bagay na pwedeng gawin. Dahil siya ay iningatan sa matinding kaguluhan na pangyayari. Nang pinatay ni Jehu ang dalawang hari sa loob lamang ng isang araw at pinatay niya si Jezebel sa isang araw, winasak niya ang buong sambayan ni Ahab. Ngunit ang tahanan ni David ay ni Ahab ay nagkaroon ng pakikipag-ugnayan sa tahanan ni David. Si Jehu, pinatay niya rin ang 42 prinsipe ng Juda. Ngunit nangyari na. Si Abelaya, ang inang reyna, ay pinatay din niya ang buong sambayan ni David. Si Joash lamang ang natira. So, si Jehoash lamang ang naiwan. Iniligtas siya sa pamagitan ng pari. At siya iningatan sa tahanan ng Diyos. Kaya lumaki siya sa tahanan ng Diyos. Nagkaroon ako ng pagkakataon sa lugar kung saan ako isinilang at napagtanto ko na ito ay napaka-espesyal. Ang lugar na iyon ay maraming alaala. Nung ako ay nasa kindergarten lamang, ako ay naglalakad sa kalsadang ito araw ng tulay na ito. Ngunit ang tulay na yun ay nasira na. Ngunit nagdala pa rin ito ng maraming alaala.
Ang Diyos, ang hari, ang mga pari, ang tahanan ng Panginoon at tatlong bagay na nagtayo muli sa buhay ni Joash. Gusto kong bumalik sa pumunta sa hulingon upang maintindihan ng lahat, ngunit si Joash ay nagbago. Ang asawa ng kanyang tatay, si Abalaya, ay gusto siyang patayin, ngunit tiningatan siya ng Panginoon. Sa huli, ay pinagkanulo siya ng mga taong nasa ilalim na kanyang pamamahala. Gusto niya alagaan ng mga tao, ngunit ang mga taong ito ay pinatay siya. Bakit ito nangyari? Paano siya nagtapos sa ganitong paraan? Ang mga taong nakatataas sa iyo ay nais kang patayin, nais kang ingatan. Kung paano ang mga taong nasa ilalim sa iyo ay nais kang patayin at ipagkanulo. Bakit biglang nagkaroon ng isang pagbabago? Sa simula pa lamang binanggit dito ang isang bagay sa Kabanata 12, talata 2. Sa buong buhay niya ay naging kalugod-lugod siya kay Yahweh dahil sa pagtuturo sa kanyang parang si Joiada. Talata 2. Si Joiada ay may maayos na pamumuhay. Si Joiada, iningatan siya, tama? So siya ay tumayo ng um, amain sa buhay ni Joas, kaya nakinig siya kay Joiada. So natural lamang ito, 'di ba? At ang kwento ay nagpatuloy. Nais niyang ayusin muli ang tahanan ng Panginoon. Ito ay isang napakagandang bagay na dapat gawin. Sa talata 4, minsan sinabi Diyos sa mga pare, ipunin ninyo sa templo ang salaping binayad, kaugnay ng mga handog, ang bayad para sa mga karaniwang handog, at ang salaping ibinigay ng kusang loob. Ang salapi ay tatanggapin ng bawat pari mula sa mga tao upang gamitin sa pagpaayos ng anumang sira sa templo. Ang templo ay nasira, nawasak. Dahil ito ay tinayo na ng 120 taon na ng mga taong iyon, mga panahong iyon. Si Abalaya, sinasamba niya si Baal, ang inang reyna. Kaya sinira niya ang templo at kumuha siya ng mga ibang bagay sa templo papunta sa templo ni Baal upang sambahin ang Diyos-Diyosan. Kailangan ng templo ng pangangalaga, kaya si Joash gusto niyang ayusin ang templo. Sa kasaysayan, siya ang unang hari na nagbigay ng panukala na ayusin ang templo. Itayong muli ang templo. Si David, nais siyang itayo ang templo at nalugod ang Diyos dito. Ngunit si Joas, ang unang hari na nais niyang itayong muli ayusin ang templo. Siya ay magaling sa paggawa sa bagay na ito. Sa talata 5, nais kong sabihin sa inyo, ang pagbabago sa talata 18, nagkaroon ng kaguluhan ng labanan. Dahil sa labanan, si Joash, kinuha niya ang lahat ng mga gamit
mula sa kanyang ama. Kaya kinuha ni Haring Joash ang mga kaloob na nilikom ng pinuno niyang sina Joshaphat, Joram at Isaiah na naging mga hari ng Juda. Gusto niyang baguhin ang templo ng Panginoon, tama? Siya ay masidhi sa pagpapaayos ng tahanan ng Diyos. Tama ba? Ngunit nang nagkaroon ng panganib, kinuha niya ang lahat ng mga mahalagang bagay mula sa kanyang ama, sa kanyang lolo, papunta sa hari ng Syria. So ito ay may malaking pagkakasalungat. Malaking pagkakasalungat. Kung ikukumpara natin sa aklat ng Kronika, ang iyong amain, iningatan ka. Bakit mo pinatay ang anak ng iyong amain? Ang taong ito makikita mo sa una ay mabuti, ngunit sa huli, ito ay salungat. At malamang na may nangyari. So siya ay humarap sa isang pagtatalo, isang bagay na hindi niya alam kung paano gagawin at sa tingin niya ay wala na siyang mahinga ng tulong at hindi na niya alam kung paano gumawa ng desisyon at sinabi niya, sige kalimutan na lang. Pupunta na lang ako sa ibang direksyon. Ito ang issue o suliranin na nais pag-usapan dito. Nais niyang itayo ang templo, ayusin ang templo ng Diyos sa talata 2, ikalawa. Sa talata 6, ngunit 23 taon nang naghahari si Joash ay wala pang naipapaayos sa templo ng mga hari. Sa talata 6, si Joash ay hari 23 taon na naghari. Gusto niyang ayusin ang templo, gusto niyang ayusin ang tahanan ng Diyos. Kaya sinabi niya, nais niya itong gawin. At sa ika-23 taon ng kanyang paghahari, sinasabi doon na wala siyang nagawa. Alam mo yon, bilang isang hari, hindi mo naman magagawa ang lahat ng bagay na gusto mong gawin. Ikaw ay may masidhi pag nais para sa Diyos, ngunit ang mga tao ay hindi nakikiisa. Sa tingin ko, siya ay nahirapan at sobra siyang nahirapan. Anong gagawin niya ngayon? Kaya hindi siya magaling sa pakikipag-usap sa mga pari. Ito ay isang seryosong problema. Ang mga pari ay hindi nakikinig sa kanya. Marami tayong pagkakaintindi sa talatang ito. Sa mga panahon na ito, nagsimula ang mga mga pari ay nagsimula na magsilbi sa edad ng 30. Ang grupo ng mga pari ay mas matanda sa kanya. Ang mga pari ay mas matanda sa kanya. Lahat ng mga pari nakita siyang kung paano lumaki. Hindi ito madali, tama? Kaya ang mga tao hindi nakinig sa kanya. Bakit hindi sila nakinig sa kanya? Maaring may iba-iba silang dahilan. Gusto nilang ayusin ang templo ng Diyos. Nainis nilang likumin ang pera mula sa templo upang ayusin ang pagkakasira ng templo. Ngunit ang mga pare ay mayroong kanya-kanyang pananaw. Si Moses, itinayo niya ang tabernakulo at kumolekta ng pera sa ibang pamamaraan. Kaya ang pera na ito ay huwag mong gamitin sa pagpapatayo ng templo, hindi dapat. Kaya sa araw-araw, may mga pagnagkakagastusan, kaya dapat ihiwalay mo ito. Kaya si David binigay niyang sarili niyang salapi.
So may iba pang issue. Ngunit ang mga pari ay hindi nakinig sa hari. Kaya ang mga pari ay mayroong plano at hindi sila nakiusap ng maayos sa hari. May sarili silang agenda, kaya't hindi sila nakinig. Ngunit hindi sila nagbigay ng isang panibagong solusyon sa hari. Gusto mong gawin ko ito? Sa tingin ko, hindi ito karapat-dapat sa batas ng Diyos, kaya ayoko itong gawin. Kaya ang sabi ng hari, so anong gagawin natin na susunod? Ano ang gagawin dapat ng hari? Ang mga pari, hindi siya binigyan ng paraan upang makawala dito. Kaya si Joash, pakiramdam niya, wala na siyang matatakbuhan, wala na siyang makakapitan. Ngunit naalala niya si Joiada, ang hari, sa talata 7. Sa tingin ko si Joiada ay 120 taon na. O mahigit pa sa 120 taon na. So siya ay matanda na, inimbitahan niya ang kanyang ama. Sabi niya, ay papa, gusto kong itayo talaga ang templo, ngunit ang mga pari hindi nakikinig sa akin. Ang sabi ni Joiada, ginawa niyang isang bagay. So, kumulekta tayo ng pera mula sa ibang lugar. So siya ay gumawa ng isang kahon. Kung gusto nyong magbigay ng pera, ilagay nyo lamang ang pera sa kahon. Ngunit ang pera ay dapat na ibigay sa templo. Ngunit ang templo ay mapupunta sa kahon, sa talata 9. Kaya ang mga nasa kapangyarihan, nasa posisyon, kukunin nila at nakuha sa kanila ang kapangyarihan. So may isang pamamaraan upang kolektahin ang pera. Ito ang solusyon na binigay ni Joiada upang magkaroon ng solusyon sa hindi pagkakaunawaan ng mga pari at ng hari. Kaya ang mga tao, nagbigay sila ng malaking halaga at kaya nagkaroon sila ng sapat na salapi upang ipaayos ang templo. Sa talata 14 at 15, lahat ng nalikom ay binayad nila sa mga manggagawa at ibinili sa mga kasangkapan para sa pagpapaayos ng templo. Hindi na nila hinihingan ng ulat ang mga namamahala sa mga gawain sapagkat matatapat ang mga ito. Ginawa nila ito ng may katapatan. Ibig sabihin sila ay tapat. Hindi sila humingi ng pagtatala ng mga salapi, kundi sinabi niya na nagtitiwala sila. Kaya ang mga tao na nag-aayos ng templo ay mapagkakatiwalaan. Sa normal na pamamaraan, ang mga sekretarya ng financial ay may malaking pagtitiwala sa kanya. Ngunit dito, sabi niya dito, ang mga manggagawa ay gumawa sila ng may buong katapatan. Ngunit hindi natin alam kung sino ang mga manggagawang ito. Kaya ang buong samahan ay mapagkakatiwalaan. Ito ay may laking pinagkaiba sa mga grupo ng mga pari, hindi sila mapagkakatiwalaan. Sa mga hari na mapagkakatiwalaan, gusto niya pagkatiwalaan ng mga pari pero hindi siya sinusunod ng mga pari. Ang mga pari hindi sila sumusunod. Bumalik tayo sa talata 8.
Sumangayon naman ang mga pari na hindi na sila ang tatanggap ng salapi sa mga tao at hindi na rin sila ang mamamahala sa pagpapaayos ng templo. Ito ang tugon ng mga pari. Hindi niya napamalaan ang mga pari. Si Joash hindi niya gawang pamahalaan ng mga pari. Sinabi sa kanila na hindi na kayo magkukolekta ng pera. Oo, hindi na kami magkukolekta ng pera at hindi na rin namin ipapaayos ang templo. Alam ko galit ka dahil ayaw mo nang kumolekta ako ng pera at ayaw ko na rin gawin ang templo. So ito ay isang matinding usapin na dapat pag-usapan. Si Joash ay humarap sa isang matinding pagdidesisyon. Oo, ako ay nasa linya ng sambayan ni David. Ako lamang ang nag-iisang naligtas. Iniligtas ako ng Panginoon sa pamamagitan ng aking amain na si Joaida. Oo, ang buong samahan ng mga pari ay iniligtas ako at iningatan ako. Lahat nais gustong maging mabuti sa mga pari. Ngunit nagpatuloy siyang sinasabihan ng mga bagay na dapat nilang gawin pero hindi sila sumusunod kaya siya ay nagalit. Siya ay nagalit ng matindi at pakiramdam niya wala nang tutulong sa kanya at hindi niya mapamahalaan ang mga paring ito. Oo, hindi na ako tumatanggap ng mga pera mula sa tao. Ito ay isang sitwasyon sa mga pari. Ano ang ginawa ni Joash? Sa tingin ko, siya ay nagtrabahong mabuti. Sinubukan niya. Ginawa niya lahat ng kanyang makakaya. Sinubukan niya ng maraming pagkakataon at marami pang pagkakataon ngunit hindi niya na itong nagawang muli. Ngayon basahin natin ang sa talata 17. Nang panahong iyon, ang lungsod ng Gat ay sinalakay at sinakop ni Hazael na hari ng Syria pagkatapos sinangkan naman niyang salakayin ang Jerusalem. Sa mga panahon na yon sa Chinese sinasabi nilang sa panahon na iyon. Pagkatapos niyon, ang pagpapaayos ng mga templo ay natapos na. Dahil sa isang matalinong pamamahala ni Joaida, ang templo ay naayos. Ito ay natapos na at namatay si Joaida. Paano naman ang relasyon ni Joash at ng mga pare? Hindi ito naayos. Natapos ang ministeryo, ngunit ang relasyon ay hindi naayos. At ang mga leader o namumuno ng Juda pumunta kay Joash at sinabi nila, alam mo ang mga sama ng mga pare ay masasama. Bakit hindi na lang natin sambahin ang mga Diyos-Diyosan? Kaya si Joash, sinarap niya lahat ng mga bagay na ito. Hindi siya nakipag-usap sa mga sama ng pari at ang kanyang amain ay namatay. Hindi niya alam kung sino ang kakausapin at siya ay tumalikod palayo sa Diyos. Siya ay nagsimulang tumalikod lumayo sa Panginoon at maraming problema at nagkaroon ng maraming problema at nagkaroon ng labanan. Noon, nagkaroon ako ng masidhing pagnais para sa Panginoon. Ngayon, ang mga pare ay iniwanan ako. Ayoko nang pumunta sa templo ng Diyos. Oo, lumaki ako dito.
Ngunit ayoko nang pumunta dito. Bakit gusto kong kumolekta ng mga handog? Ngayong talo na ako. Ngayon, kailangan ko lamang ibigay ang mga lihim na bagay para sa kaaway. Ipinagkanulo niya ang Diyos, ipinagkanulo siya ng mga kanyang opisyal. So makikita natin ang isang lantad na sitwasyon kung paano nababago ang tao paunti-unti dahil may mga hindi magandang nangyari sa relasyon. Dahil ang relasyon nila ay hindi naging maganda at hindi sila nag-usap ng maayos. Kahit sila ang mga tito na nag-alaga sa kanya nung bata pa siya, ngunit nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa relasyon at hindi na ito naayos. Ako ang may pinakamataas na relasyon sa nasyon, ngunit hindi nakikinig sa aking mga utos. Okay, kalimutan na lang natin. Naiintindihan natin ang pagtugon ni Joash, ngunit sa kabilang banda, siya ay nilabanan niya mismo ang kanyang sarili, kaya hinatulan siya ng Panginoon. Kahit ano man ang mangyari, dapat hindi mo patayin ang anak ng iyong amain. Hindi mo dapat iniwan ang Diyos. Maraming tao ang ibinuwis ang buhay upang iligtas ka. Alam mo yun, kung nahuli sila ang buong pamilya nila, papatayin. Ngunit ikaw, tinalikuran mo sila, tinalikuran mo ang taong nagligtas sa iyo. Tinalikuran mo ang Diyos na nagligtas sa iyo. Ngunit si Joash, sabi niya, hindi. Nasa malaki akong hindi magandang sitwasyon. Ngunit siya ang hari. Siya ang dapat na responsable. Ngunit alam nyo kung gaano kahirap sa akin na makipag-usap. Oo, maraming taong nahirapan na makipag-usap. Ngunit ano ang dapat gawin sa ganitong hindi pagkakaunawaan? Dapat tayong humawak sa ating Diyos na nagligtas sa atin. Maraming bagay na hindi natin nauunawaan. Ngunit kung wala tayong pundasyon, ang lahat ng mga bagay na meron tayo ay mawawasak kung wala tayong pundasyon sa batong ito. Sa huli, si Joash ay iniwanan na ang Diyos at sumamba siya sa Diyos-Diyosan. At isinuko niya ang pamilya ng kanyang amain na nagligtas sa kanya. Naintindihan natin ang sakit na kanyang nararamdaman, ngunit hindi dapat ito dahilan upang talikuran ang Diyos. Hindi ito sapat na dahilan. Dapat humingi tayo ng tulong sa ating Diyos. Kung hindi natin alam kung paano makipag-usap at ang relasyon ay hindi naging maayos, dapat sa pagkakataon na yon, kunin natin ang pagkakataon na makipag-usap. Gawin natin lahat ng ating makakaya upang magkaroon ng pakikipag-usap. Humingi ka ng tulong upang makipag-usap. Kung hindi, ang bagay na ito ay hindi magiging maganda at sasaktan mo lamang ang iyong sarili. Tulungan nawa tayo ng ating Diyos. Ngunit tulad lamang ng Hong Kong, maraming bagay na hindi natin masabi. Ang mga tao ay hindi nagkakaintindihan, gusto na nating isuko ang relasyon, nagkakaroon ng problema. Ngunit kailangan nating mag-usap hanggang sa uli, makipag-usap hanggang sa uli. Tulungan nawa tayo ng ating Diyos. Dito po nagtatapos ang ating pag-aaral sa ating pang-umagang debosyon.